So, ngayon, Pao, is magha-half cut crease tayo. So, si half cut crease, bagay siya sa mga mata na maliliit and then close set. Para mag-create siya ng illusion na magkalayo. Diba? Kasi pag close set, magkalapit siya. Tapos, iwasan mo siya doon sa mga eye shape na wide set. Yung magkalayo. Kung may close set, may wide set. So, iwasan mo yung pagka-cut crease or maglalagay ng shimmer dito sa inner corner. So, bagay siya sa mga close set lang. First is, ano na nga yung concealer na yun? 2 shades lighter. Hindi pwede yung same shade. Pag sinabing same shade, yun yung kakulay ng skin niya. So, dapat 2 shades para mas mag-pop up yung color ng eyeshadow na gagamitin. Lagay mo siya all over. Yan. Tapos, lagyan mo talaga hanggang dito, ha? Pati brow bone, lalagyan mo din siya. And then, sa kabila, dagdagan mo siya. Yan, tilt up konti. Pwede mong i-instruct yung clients mo, ha? That way, para hindi ka rin mahirapan. Okay, and then lock using the powder. So, very important. Set mo siya ng maayos, ha? Gagamit tayo ng 3 color. Ang transition color natin, yung mas lighter. So, ang gagamitin pala natin is itong 4. Ito yung flat. Lahat yan, yung ferrule niya is pa-round. So, ito yung pangkuha mo ng product and then pang-deposit. This one is the dome type. So, mapapansin mo parang halos magkapareho lang sila, di ba? Pero ito, this one is parang patulis. This one is the A-type. Kung mapapansin mo, mas disperse yung kanyang bristle sa taas compared dito sa dome. So, ito, yung gagamitin mo for the transition shade, for circular motion. Ito naman, more on pa, wiping motion. And this one is mas maliit, mini blender para sa yung mga specific areas. Kuha ka ng smudge brush. So this one is the inner corner, outer corner. Itong mismong fold, yan yung deep crease. And then, itong sa baba ng deep crease is the lower crease. Sa taas naman yung upper crease. Yung transition shade mo, ilalagay mo siya dito sa ibabaw ng deep crease. So, make sure na may space ka from the inner corner and outer corner. That way, pag i-blend mo mamaya, hindi ka mag-over dun sa outer para hindi mag-drop yung mata ng clients mo. Kuha ka ng A-type, blend. Circular motion para sa transition mo. Yung pigment na to, kailangan ito yung nakikita natin dito. Kasi ang gagamitin natin pigment mamaya is mas darker siya. So, masyadong light yung dito. So, dapat ang pigment na nakikita mo dito na area is ito. Build the pigment. Okay, see? Kapag nakatingin siya, di ba halos hindi mo pa nakikita. So, dapat, itong nakikita natin dito, yun yung nakikita natin dito sa taas. Pero, make sure na yung edges niya is soft pa rin. Tapos yung dito pa, pwede mong i-glide pa out. Yan. Silip dun sa kabila, kung pantay na ba siya. Gamit tayo ng mas deeper na color. From the outer corner, start ka dito sa outer. Enough na may space siya. Dadalhin mo yung product pa center. Yung dito, lagay ka here. And then hanggang doon sa deep crease niya, i-over mo ng onte. And then pa-center. And then pag lagay mo, dito yan, panipis na lang. So make sure na hindi mo ma-overpower yung transition shade. Then you can use the dome type and then i-glide mo siya along dun sa deep crease niya. Dito mo siya ilalagay outer corner and then dun sa deep crease niya. Pa-center, diffuse na. Yung second color natin is in-extend na siya hanggang dito sa center. Ngayon, kukuha tayong mas darker. Gamit tayo ng black. So dito lang sa outer. So in between doon sa second shade mo. So, punta ka dito, hatiin mo siya ng ganyan. Kasi ika-cut crease mo din yan mamaya. Smaller brush. So, pag gagamit ka ng mga dark colors, you really have to be careful. Kasi once na nagkaroon ng harsh lines, mahirap siyang i-blend. So, from the outer, dalhin mo yung pigment, papunta dito lang. Parang gawa ka ng triangle in this area. Blend mo outward. Kumbaga, itong outer corner, along lang doon, pero para smooth lang din siya. Hindi siya biglang umangat, mag-angled. Huwag mo siya dumadiin. Light-handed lang kasi kaya minsan nagkakaroon ng harsh lines kasi yung kamay natin masyadong madiin yung paglagay pa lang. That way, ang ending mo is dito sa center. Gradient na rin siya. Di ba pag nag-check tayo, mas manipis yung dulo. Ganyan. Ngayon, kuha ka ng lighter shade concealer, 2 shades lighter. Kailangan gagamit ka talaga ng concealer na 2 shades para mas mag-pop up, para may contrast doon sa shimmer na ilalagay mo sa inner corner. Ayan. So, gagamit ka lang ng mas maliit na concealer applicator. Kapag nag-cut crease ka, naglalagay ako dito muna. Konting concealer and then patinginin mo siya sa taas. Tingin sa taas, tingin sa baba. Yung may mark, hanggang doon yung cut crease natin. Make sure na pa-center ka, pa-diffuse na lang siya. Para hindi yung linyang-linya din
Ayaw natin yun. Dapat yung shade niya is gradient lang. Tapos yung dito, kailangan diffuse lang siya. Nalagay ka ng shimmer dito sa inner corner. Kaya tayo naglagay ng concealer dyan. Mas maganda naglalagay. Pwede namang hindi. Pero para may contrast, mag-pop up yung shimmer mo on the inside, mas maganda talaga naglalagay tayo ng concealer in that area. From the inner corner, papunta dun sa center, pa-light na lang. Para yung gradient mo, diffuse na yung sa center. Ayan, alright.